patuloy ang laban. Ang panganib sa demokrasya ay buhay. Kinakailangan magkaisa tayo na ipatuloy ang pagpapatatag ng ating demokrasya sa pamamagitan ng paghinto ng kahit na anong klaseng tangka para ipanatili ang kapangyarihan ni GMA, ang pagpapalit sa ating saligang batas at ang sinasabing maaring emergency rule or transitional revolutionary government. Lahat yan kinakailangan tutulan. At ang pinanindigan din ni Cory na ang mga mahihirap kailangan bigyan tulong, bigyan lunas, ilaan ang pera para doon, hindi kung saan-saan ginagastos. Ma'am, you are standing here as... At ang karamihan sa amin na nagbitiw sa katungkulan noon ay bahagi ng indignation. Kasama ng former senior government officials, kami ay nandito nagsasabing tumitindig ang bansa at kami ay indignant, kaya tindignation sa mga nangyayaring kalapastanganan ng karapatang pantao at ng ating demokrasya. Ma'am, tanungin ko na rin po. Ang ginastos na pagkain, kahit sino man ang gumastos niyan, bagamat hanggang ngayon hindi maliwanag kung sino nga ba, maliban kay Ginoong Suarez, ay isang kalapastanganan sa dignidad ng mamamayan. Bakit? Dahil ang daming nagugutom, ang daming naghihirap, at ang laki na ng deficit natin at yang kanyang pagpunta sa iba't ibang bansa ay wala naman talagang nakukuha na benepisyo na konkreto kaagad. Lahat ng kanilang ipinresenta na nakuha sa lahat sa kanyang mga biyahe, yan ay pledges. Yan ay hindi maliwanag na natanggap na natin bilang isang bansa. Ma'am, plans po ng grupo. Kasama kami sa misa ng 10:30 sa Don Bosco kung saan inaanyayahan ang publiko para magbigay galang at gunitain nga ang kamatayan ni Ninoy Aquino. Meron din pong mga ilang pagkilos sa St. Scholastica, meron pong misa ng alas 10, meron din pong pagbibigay pugay sa Lasal TAF, at meron din po dito alas 3 si Mayor Jojo Binay ay may wreath laying dito po sa statwa ni Ninoy, at lahat po kami ay dadalo din sa mga ganong pagkilos. Yung posisyon ng mga national artists na tinututulan, kami ay sumasama sa pagtutol. Sapagkat bahagi nga ng indignation ay ang paglalagay at pagpapakita ng indignation sa paglapastangan ng ating mga institusyong demokrasya. Thank you, ma'am. Kung pinagmamalaki na siya ay pinakamakapangyarihang babae o tao sa mundo, ang tanong ko lang sa kanilang nagmamalaki, paano niya ginagamit ang kapangyarihan? Paano ang kapangyarihan naglilingkod sa karapatan at kapakanan ng mamamayan? Paano ang kapangyarihan ginagamit gamit ang kapangyarihan para sa demokrasya? Hindi ko kayang ipagmalaki na siya ay sinasabing makapangyarihang tao sapagkat ang paggamit niya ng kapangyarihan ay paglapastangan sa ating karapatan at kapakanan at paglustay ng pera ng bayan. Ito para kay Cory ay dapat nasa puso at nasa gawa natin. Ang monumento para kay Cory at kay Ninoy nasa puso at gawa ng bawat mamamayan. Kung meron pong gustong magtayo ng monumento ng bato, wala pong masama doon. Pero ang mas malaking hamon po, sinabi na ni Senator Noynoy Aquino sa privilege speech niya, ang ating paninindigan at ang ating pagtaguyod sa demokrasya at kapakanan at karapatan ng mahihirap lalong-lalo na. Yan ang monumento na pwede nating itayo para kay Cory at kay Ninoy. Thank you, ma'am.